Booking na. Walang iba kung hindi si Tamba. Siya ho ang talagang pasimuno po ng mga panggigipit at paninira sa mga Duterte. Yan po ang sinabi ni Senator Bato mismo. Siya ang may issue dito sa Quadcom. Alam nyo yung Quadcom, di ba? Yung Quadcom na binuo nito ni Tamba. Nagmamaang-maangan pa siya. Nagmamaang-maangan pa yung mga amuyong niyang mga congressman dyan. Alam naman natin na pag yan po ay nagkakaroon ng hearing, talagang kahit pogong issue, dinidikdik ang mga katulad ni Senator Bongo, dinidikdik ang katulad ni Roque, yung mga malalapit, yung mga oposisyon, talaga nga namang ginigipit nitong Quadcom na ito. Bagaba parang sinasabi na pag kayo kumontra, pag kayo ay maka-Duterte o kayo ay kailangan kayo ay alam niyo na medyo tambangan. Bakit tambangan? Kasi tamba, di ba? So tatambangan kayo. Hindi ibig sabihin nun tamba, ibig sabihin tambangan, talagang yayariin kayo ni Tamba. Ngayon, ito naman ang sinabi ni Senator Bato. Panoorin natin kasi dito sinasabi niya na talagang si House Speaker ang merong nauna sa likod sa investigasyon. Ito, pakinggi. Ito, pasok natin yan. Inakusahan ni Senador Bato de la Rosa si House Speaker Martin Romualdez bilang nasa likod umano ng mga investigasyon ng Kamara sa Duterte drug war. Yan ay para magamit umano ang mga malalaman laban sa kanila sa International Criminal Court. Nakatutok si Tina Pangiban. Ito ang unang birada ni Bato. Ang nasa likod daw dito sa investigasyon ng Quadcom, yung pinagsama-samang mga ulupong, mga pinagsama-samang buhaya upang imbestigahan tong quote-unquote EJK, Pogo at kung ano-ano pa, ay si Romualdez daw. Bakit yan? Kung matatandaan ninyo, noong hindi pa ho Vice President si VP Sara Duterte, nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Pangulo, 6 na taon yun. Meron na silang binibintang na EJK. Pero if you will observe it, wala dun si VP Sara Duterte. Wala. Ngayon na pumasok ang administrasyon ni Marcos, pumasok ang pamamahala ni Speaker Romualdez, biglang idinawit na po. Di ba meron silang witness na convicted witness? Ibig sabihin isang isang talagang napatunayang sinungaling. Ano sabi? Biglang ipinasok si VP Sara Duterte. 6 na taon yun nung panahon ni Pangulong Duterte, wala ang pangalan ni VP Sara Duterte doon sa EJK na binibintang nila. This time, pumasok na ang pangalan ni Vice President. Sabi ko nga sa inyo, tanga na lang siguro ang hindi magkaunawa ng ganyang klaseng galawan. Ibig sabihin, ang ending nitong Quadcom ay ang EJK at yung ICC ay idamay si VP Sara Duterte. Okay, bakit ba kasi importante ito na malaman natin at maunawaan natin? Kasi nga po, ito, makinig kayo makinig kayo na mabuti. Maaring gamitin ng ICC itong Quadcom o itong sa Kamara o itong investigasyon sa Kamara na to bilang kanilang investigasyon. Ito kasing siste. Ang ICC, wala akong galamay yan. Wala akong jurisdiction yan kasi we are not under ICC right now. Wala ho sa jurisdiction natin ng ICC. 'Di ba? Kaya nga nung mga ilang bago ito mga nangyari itong mga kaganapan ito, ano sinasabi? O sige, pumasok kayo bilang mga foreigner, papasok kayo dito, pero we will not assist you. Eto, mantakin yung ginagawa. Ang nag-iimbestiga na para sa ICC, walang iba ko hindi itong Quadcom. Yung Kamara na. Yung mga komite sa Kamara. They're doing the job of ICC. So kahit hindi pumasok ang ICC, kahit hindi bigyan ng manpower ang ICC dito sa Pilipinas, etong mga makukuhang testimony dito sa Quadcom ay gagamitin nilang ebidensya para i-put into trial si Pangulong Duterte. Since naandoon yung pangalan ni Vice President Sara Duterte, therefore, isasama si Vice President Sara Duterte sa issue ng EJK sa ICC. Kasama siya. Nagigets nyo na? And sinong gumagawa? Sinong nagtatrabaho ng investigasyon ng ICC? Walang iba kung hindi itong Quadcom. Kaya dapat bantayan natin to.
Bakit to? Sila po ang nagiging galamay. Sila po ang kumukuha ng mga facts, evidence para sa ICC. Hindi nga nakapasok tong ICC pero ginagamit naman itong mga ebidensya o itong mga testimony sa Quadcom. Di ba? Ang bira, oo. Sa mga pagdinig ng Quadcom panel sa mga isyu ng droga, pogo at extrajudicial killings, may mga testigo nagbitiw ng mga alegasyon laban sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama sa mga napuntirya, si Senador Bato de la Rosa na nagsilbi noong PNP chief. Sa panayam, direktang sinabi ni de la Rosa na naniniwala siyang ang nasa likod ng investigasyon ang speaker umano ng Kamara at ang intensyon umano makakalap ng ebidensyang magagamit sa kaso nila ni Duterte sa International Criminal Court. Kung sinong nasa likod nitong mga komite na ito ay yung Speaker of the House. Nako, Diba? ayan na. At alam ko, is the same person na nagkumbinsi yung mga opisyal na gustong bumaliktad at mag-isigit ng apidabit laban ka na sa amin ni President Duterte para sa ICC. I am expecting na itong ginagawa ng Quadcom na investigation ay pwede na itong gamitin laban sa amin doon sa ICC. Hinihinga namin ng Kita mo ito? Di ba? Alam mo, grabe ho ito ha. Una, pinapayagan nyo nang mag-operate ang US Special Force sa lupa ng sa Pilipinas. This time naman, ang ginagamit naman ninyo para maimbestigahan itong EJK na ito, kuno, ay ang Kamara. Ito'y pagtataksil. Ito'y pagtataksilo sa bayan. Wala naman pong problema kung yung kaso ay dito. Kunwari, isampan nyo yung kaso sa korte sa Pilipinas, walang problema. Pero yan, yung ICC, ginagamit kayo. Nagpapagamit naman kayo. Ikaw speaker. Di ba? Ikaw ay inaakusahan ni Bato na ginagamit mo ang Kamara para pagsilbihan at para magkaroon ng ebidensya o magkaroon ng gagamitin na mga witness or mga evidence ang ICC para sa sa kaso nila. Hindi ho dapat yun. Kayo ang parang nagiging mga investigador ng ICC. Hindi ho yan ang trabaho ninyo. Tama talaga si Pangulong Duterte. Tama talaga si Pangulong Duterte. Dapat na kayong i-abolish. Hindi ko nga maintindihan, bakit hanggang ngayon naandyan pa kayo? Ano ba ginawa ninyo? Gumagawa ba kayo ng batas? Hindi. Dapat ang trabaho ninyo ay gumawa kayo ng batas para sa pagkakaroon ng magandang solusyon sa mga problema na dinadaanan ng bawat Pilipino. Tayo dumadaan sa matinding krisis. Hindi lamang po sa health crisis, pati sa pagkain, inflation. Ang dami nating pinagdadaanan na dapat yun ang pinagtutuunan nyo ng pansin. Pero ano ginagawa nyo? Nagpapaalila kayo sa ICC. Kayo ay nagpapaalila dyan upang magkaroon kayo ng ebidensya para magkaroon kayo ng maipupukol sa mga Duterte at kasama na si Vice President. Para nga naman, lumubog siya at hindi na siya makatakbo sa susunod na eleksyon. Halatang halata ka, speaker. Ang baduy mo talaga. Yung style mo talaga, style ng mga bulok na politiko. Ahayag si Speaker Martin Romualdez. Pinabulaanan din ng Quadcom ang sinabi ni De La Rosa. Kung i-accuse nila si Speaker na binuo namin to or nangyari to dahil sa utos ng Speaker, that is so unfair. And ako mismo, hindi ako papayag na gamitin ako para sa isang political agenda. 300 plus kami mga congressmen doon eh. And they can never dictate on us. Especially kapag yung mga ebidensya ay lulutuin namin para lang to cater on certain personalities like the Speaker, mahirap yun. Binuo raw ang mega panel Quadcom dahil nakita ng House Naniniwala kayo dyan? Ha? Naniniwala kayo dyan sa tao na yan? Na hindi sila magpapa-influensya kay Speaker? Sinong ginagawa mo, sir? Kung, wag naman tayo maglokohan. Allocation ng mga projects ninyo, alam naman ng taong bayan, galing yan sa desisyon ng Speaker. Di ba? Lahat ng mga kailangan ninyong project kuno ay galing ho yan sa desisyon ng Speaker. So, alam natin eh. Kaya nga alam nyo, sa totoo lang, hindi nyo ba napapansin? Magkaibang optics ng
magkaiba ang Senado at saka Congress in terms of diskarte. Sa Senado kahit papaano, medyo independent pa yung isa't isa. Dito sa Kamara, wala talaga. Dito sa Kamara, kung ano yung sabihin ni Speaker, kaya nga ang dyan, di ba? Parang Panginoon nyo yan eh. Kung ano sabihin niya, yun ang sinusunod nyo. Walang maniniwala sa'yo, Mr. Dan Fernandez. Kung ako sa'yo, mag-artista ka na lang. Tapos magkaroon kayo ng ayoko sabihin. No? Magkaroon kayo ng love team ni Ibana. Di ba? Hindi totoo. Huwag tayo maglokohan, sir. Obvious naman, sobrang obvious naman. Hindi ako siya pero obvious naman talaga na kayo gumagalaw kayo dahil sa kumpas ni Speaker. Huwag naman tayo maglokohan. Sino ginago ninyo, sir? Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts na konektado ang kanilang mga iniimbestigahan. Yung mga gustong mag-witness can only be entertained by the Quadcom provided that they execute a sworn statement and a duly notarized document. No? That's the only requirement that we have. Kasi para din hindi kami naman maipit. Nakatanggap din ang Quadcom ng liham mula sa anak ng dating Pangulo na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may mga question daw sa isinasagawang pagdinig. We receive letter, no? Marami siyang mga sinasabi doon na questioning yung proceeding namin. But we haven't taken action yet on doon sa kanyang mga letter na pinadala. Kasi I think na na-receive namin yun nung mismong hearing na. And medyo 3 pages ata yun, so hindi na namin na-tackle siya. But definitely we will tackle that. Dagdag ng Quadcom, pwede naman daw dumalo si Representative Duterte sa pagdinig anumang oras. Hinihinga namin ng pahayag si Representative Duterte. Sinikap din namin kumuha ng kopya ng sulat ni Representative Duterte, ngunit sabi ng isa niyang tauhan, hawak pa ito. Ba't di kayo humingi ng sulat doon sa Quadcom? Akala ko ba natanggap? Hindi nga tinalakay. Hindi man lang pinagtuunan ng pansin ng Kamara eh. Di ba? Ewan ko kung pakikinggan nila yung sinasabi ni Pulong Duterte. Pero alam mo, konting kahihiyan naman. Hindi, ito na lang, simpleng-simple na lang to eh. Halatang halata yung galawan ninyo. Sino yung mga nilalagay ninyong at pinaniniwalaan ninyo? Hindi, totoo nakita ko yung aside from dun sa isang convicted na idinawit ang mga Duterte, ito na, na-convict na ito sa pagsisinungaling. Yung mga sumunod, yung keso narinig daw sa telepono na tumawag si Pangulong Duterte sa isang warden. Sino yung ginamit doon? Purong mga convicted din. Mantakin mo, pinaniniwalaan ng Kamara, puro mga convicted. Sa bagay, ganyan din naman kayo eh. Diba? I mean, ganyan din yung inyong pag-uugali, parang ugali ng mga convicted. Puro mga sinungaling.